Hindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi, isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado alas 2 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. 用富途配合利分莫爾交易法，把握美股升幅機會，提前設定條。 Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly swear That I will Corina, kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng Pangulo, ngayon naman ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito nyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. At malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naipatutupad. At kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang Pangulo, tinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito
Narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Corina, ang pinakaunang utos ng Pangulo sa DPWH isumiti sa kanya personally yung listahan ng mga proyekto ng flood control simula nung manungkulan siya hanggang ngayong taon. At kanyang re-reviewin ito, yung mga nagawa na, yung ongoing at yung mga ghost projects na flood control projects. At ang pangako ng Pangulo sa publiko, isa sa publiko, ipapublish niya ang listahan ng mga ito. Corina? Wow, so exciting pala kung seryoso talaga si Pangulong Marcos, ano? Pero sino ang magbabantay sa DPWH? Talagang DPWH din ang magbabantay sa sarili niya. Tungkol dito sa mga proyektong kontra-baha? May mga nakausap na tayo mga Senator Corina. Ang sabi nila, magsasagawa sila ng investigasyon. Kukwestiyonin nila ito bago pa man magsimula yung deliberasyon para sa 2026 national budget. Corina? Ayan, oo. Kasi parang kailangan yata ng komite para lang sa pagbabaha. Kasi yan talaga ang tinayuan, no, sa speech o talumpati ni Pangulong Marcos. Pero napansin mo rin, Dexter, walang banggit sa buong 1.5 oras na speech ang tungkol sa ICC, sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte. Yes, at gayon, ICC. at Wala gayon yun. din yung impeachment ni VP Sara at gayon din yung issue tungkol sa online gaming. Oo, yun actually yun ang inaabangan din natin na baka dahil tulad nung nakaraang taon Pogo may kinalaman sa gaming, pero kanina nagulantang ang lahat nang banggitin niya yung tungkol sa mahiya naman kayo dun sa mga nagnanakaw ng kinabukasan ng mga kapwa Pilipino. Corina. Ayun, so isipin na lang natin na baka yun ang kanyang pinatuturingan. Pero yung sa espesipiko, wala siyang banggit sa tatlong issue na iyan. Okay, maraming salamat Dexter Ganibe. Nag-uulat siya ng live mula sa Batasang Pambansa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay